Kong Kaloy, magandang hapon. Ngayong araw na ito, dito sa Barangay Tangob, ano po bang merong event ngayon na pansin namin yung lugar ay matindi yung parang paghahanda, no? Ano bang tawag nito? Send-off o buhay naman nung paglipad o ano bang tawag nito? Buwan naman ng pagmamanugang. Okay. Dadalwa lang naman po ang aking anak, isang babae, isang lalaki. 31 years old na itong aking si Bunso, si lalaki. May favorite siya, Justin. So, ang wedding niya na sa 18. So, siyempre gusto ko naman mapil na aking mga kabayan sa buong Padre Garcia at sa Cabo Distrito na kararanan yun as a father. So, ginawa ko, in-invite ko na rin ang ating mga lahat ng kapitan, lahat ng mga mayor sa distrito, and I'm expecting them na makakarating sila. Kaya medyo, kumbaga yung paghahanda ko, kita nyo paikot-ikot ako, ayaw kong may masabi dahil unang pagmamanugang. And I'm glad na sana pag nang umulan. And it's a wonderful day for the couple. Kong, issue politika. Ngayon ay syempre hahalili ka na kung sakaling palarin ka. Papalarin. Yung darating na halalan, May makasakali. 2025. Tapos na ang termino ni Congresswoman Liana Bolilla. Ngayon, ano ba mga paghahanda na syempre nitong nakaraan, nakita ho namin na kayo ay namahagi, no? Na mga inisyatibo mong programa na namahagi kayo dito sa kababayan ng mga pamaskong bigas. Meron po bang iba pang nakahanay na mga programa mo na inaasahan ng inyong mga kababayan sakaling kayo po ang palarin? Actually, basic lang, basic. Ang inuuna ko yung mga pensionaries ng bawat barangay, alam mo yung mga underpaid yan, halos walang sweldo, honorario mo lang yan. So, nag-start na ako mag-disable, without them knowing, pinagpagawa ko lahat ng uniforme, yung lahat ng pensionaries sa lahat ng barangay sa Capital Distrito. And weekly, meron akong target areas na continuing distribution. Yari na yon. So far, when it comes naman doon sa yung, plano kung ano yung makabubuti, kinuupuan na namin sa ni Congresswoman Dianda. Baka nga sakali mabigyan ng pagkakataon. As I've said during my previous interview, yung ring road na connecting all areas ng ika-4 na distrito. Kasi nga, nag-start na yung Padre Garcia Ibaan 2 years ago. Nag-start na Alupay to Padre Garcia, which is Rosario to diretso rin sa Estarto Leon. This year, inumpisa na yung Tipas, Hanaw-Hanaw, Tipas, tapos San Juan, Hanaw-Hanaw, Muson to Laia para sa tourist naman ng Kwan. Puro yun, 30 meters, 6 lanes Kwan yun na road na Kwan na yun, approved na yun. Approved na yun. Ang nasabi ko, yun ang aking pinaghahandaan. Kasi talagang basta nabutas mo yung mga tatagawan mo na Kwan, mabilis yung economic development. And chances are, malaki ang opportunity for may kadistrito na magkamayroon ng trabaho dahil marami sa totoo lang sa Rosario, ang dami na nag-i-invest. Sa Garcia, obviously, kita niyo because one of the reason ay yun ang mga big ticket project. Tapos yun nga, matatapos sa this June yung Katandala ilang dekada na kuhan, Katandala Bridge na grabe yun. Talaga ngayon nagbubuhay sa buhay yung area yun. Pero ngayon, matutuwa ka sa kasiyahan sa labi ng mga tao. Dahil alam nila, siguro sabi nga tama yung nalagyan ng buwis ng bayan. At ako'y proud do sa naging accomplishment na yon. Kasama siyempre yung mayor ng Ibaan, si Mayor Joyce Albame, sa kanyang napakalaking tulong at tandem nilang ni Congresswoman. Kong, noong nakaraan sa aming ipinalabas na balita mula sa inyo, ang daming nag-message sa amin, no? Maraming nagtatanong, sino po ba si Kaloy Bolilla? Si Kaloy Bolilla, yan, taga rito ako. Magtanong ka kahit sino dito. Ako lumaking bata pa, ako konduktor ng Lipachaong at ako self-supporting student nung kolehiyo. At nung pagkatapos ko ng kolehiyo, ako habang nagtatrabaho nung sa DSWD, ako ahente ng insurance, nagbabayong-bayong tuwing Biyernes, Sabado, madaling araw, bayong-bayong naglalako ako sa mga subdivision sa Maynila.
pag Lunes, bumabalik ako ng Sabado ng hapon, Linggo. Para pag Lunes, mga empleyado, magkasama ko ng empleyado sa DSWD sa kwan. So all those stuff, nagagawa ko. Walang imposible yata sa akin nun. Ang payat ko nun, ang liit ko nun. Pero nakaya ko. Then, talagang nagsikap ako ng husto. Yun nga, asagtinda ako sa palengke ng baboy. Luckily, after 5 years, pagkasawa na kami ni Kong, nabili ko yung flea market na yun. Kasi nga, nabigyan ako ng break ng DSWD. Ginawa nila ako supplier ng baboy sa buong 12 institusyon ng DSWD. And that was my break in life na hindi ko inaasahan. Misplaced ako ng agency and yet, ano palang blessing. Kaya I'm always telling people, given the opportunity, I will buy and seek the chairmanship of Social Welfare Committee. Puro trabaho yon kasi payback time ako. Ano po ang nagtulak ni Kaloy Bolilla na pumasok ang pamilya na ito sa politika? Wala kami sa mundo ng politika. Sa totohanan, ayun, tatay ni Congresswoman ay dating kapitan. Siyempre siguro sa mga na-accomplish natin sa buhay, medyo nakakilala tayo naman ay lumaking ang maglalako at palakaibigan. So siguro yun ang naging nag-udyok sa ibang mga bossing. In particular, I'm very grateful sa mga rectos, kay Secretary Recto, kay then Congressman Ralph Recto. Siya nag-open ng window for us, specifically kay Congresswoman Lianda, 32 years ago. She was picked by then Congressman Recto to run for board member nung last term na si Congressman Ralph Recto. Ayun, doon na nagsimula. Tapos nakatatlong term na bukal. Alam mo bang yung term ko 2007 hanggang 2016. Would you believe, last day na, walang plano. I'm a businessman. I run the public flea market. And mayroon pa ako ibang konting hanap buhay. Nasa land banking din ako. So, I'm happy for what I've got from doing business. And all of a sudden, talagang may calling di siguro nga. Last day ng filing. Ay noon hanggang alas 12 yung deadline. Alas 7 ng gabi, nag-file ako. Imagine, lahat yun, siyempre kino-cover ako ng lahat ng local medias. Imagine, wala akong documentary stamps. So meaning, wala talaga plano. Last day ng filing, walang documentary stamp. I swear kay God. What I'm telling to you is what exactly happened during that 2007 filing. So, kung nasan man ako ngayon, kung nadala man ako ng mundo ng politika, siguro, it's bound to happen. Yun ang nararamdaman ko. Dito po sa 4 na distrito ng Batangas, anong higit na inasa natin mga kababayan dahil ito ay national, no? Yeah. Congressional to. So, mga batas na dapat mapapakinabangan na inaasahan ng inyong mga kababayan, ano po ito? Sa totoo lang, dito lang tayo sa I've already prepared my notes given the opportunity that I'll be the representative of this district. If ever nawala yung nasa isip ko mayroong mga hindi pa napapasang measures or House bills, Congresswoman, of national significance na i-refile ko yun. May mga bagay na dapat ay ma-involve ako, lalo na doon sa pagkapasa ng additional trial courts na talaga kailangan. Pero mo, isa lang yung sa Rosario, catering almost 6 municipalities. So, meron nakapag-provide na kami ng opisina, siyempre funding galing sa Supreme Court yan. So, siguro, kung kinakailangan makipag-dialogo tayo o humingi ng tulong sa mga boss natin sa taas para mabigyan na ng pondo. Yung mga bagay na hindi na legislative measures but as far as I'm concerned, kung tayo ngayon mabibigyan ng pagkakataon, yun ang mga bagay na tututukan. But as to House bills or measures, ang dami na naka-line up. Ang dami na naka-line up of national significance. I just can't remember at the moment dahil alam mo nung may kaunti ako handaan. Kung, reaction lang.
doon sa sinabi ng COMELEC na walang politiko o pangalan o tarpaulin na parang nagpamamahagi ng ayuda. Ano po ang reaksyon nyo dito? Yeah, walang problema with the issue sa akin. Unang-una, my wife is not running for any elected position. She can do the distribution dahil hindi naman kaya national government. Sinong itatap? Sige nga, sinong itatap ng national government? Ng DOLE, ng DSWD. Are they capable of distributing? Kagulo yan, pandemonium yan, kung hindi ka mo itatap ang LGU, kung hindi mo itatap ang congresswoman o congressman as the case may be. O paano ma-implement yun? So, as to reaction, yung involvement, nakagaya ko, I will follow the law. I will accede to the one. I will not show. Kung yun ang kwan, kung pinagbabawal, hinihingi ng kung yun lang magiging parang makriticize no? May wala nga ako social media eh. So, hindi issue sa akin yun. Not going to those distribution, it's not an issue. Dahil alam ko sa puso ko, ang akin lang hihilingin sa national government, ituloy po ninyong pamimigay na ng ayuda. At okay lang, tama sa akin na, I'm not speaking for others. Tama rin po na wala naman talagang politiko na nandoon. Pero ituloy po ninyo yung mga critics ng pagbibigay ng ayuda na sabi na sasayang ang pera ng gobyerno. No! You're totally wrong. Kasi po ang tao ang direktang nakikinabang dyan. Maraming tao ang direktang yung sa 3,000 o 5,000 ay nakakasurvive na pamilya, nakakapag-aral na anak. Kaya sana okay lang na wala yung politiko. Pero ang tanong ko, paano nila gagawin pag wala si politiko? Pero how I wish, I'm appealing to the national government, to those critics, let this program continue or continuously be given to the people. Kasi wala pong korupsyon dito. Kasi direkta nakakakuha ng tao at pinipirmahan ng taong bayan ang lahat ng perang ibinibigay ng national government. No Juan de la Cruz na nakasawsaw doon o politikong pwedeng kumuha doon. It's totally something na nakakatulong sa bawat pamilyang Pilipino. Kung ilang buwan na lang magsisimula na kayong mga kampanya, no? Napakaliit lang yung lugar mo sa 4th District, no? Malaki Anong bayan yan? 6. So medyo marami kasi malalaki, no? Laking bayan. So handa na po ba kayo sa pag-aranggada na pagsisimula ng kampanya? 6 months ago, a year ago, I'm already physically, it's good na na-bypass ako. Yung aking mind setting, at saka galing na tayo dyan. At saka workaholic tayo, kuyang. Mahirap na magsalita. Basta ay handang-handa. Mapayapa naman ang distrito mo dito pagdating sa halalan. Mabait yung aking mga katunggalit. Hindi siya friend. Hindi ko siya tinuturing na kalaban. Kaya at the end of the day, it's just a one day election day. And siguro after election, whoever wins, whoever is the lucky guy, siguro he or me deserve the seat for the people. Last kong panawagan niyo po sa inyo po mga kababayan. Sa aking mga kababayan sa Kapat na Distrito, magtiwala lamang po kayo kay Kaloy Bolilla. At ang hanghang ng Siling Labuyo ay patuloy at itutuloy natin sa tulong po ng bawat isa, sa tulong po ninyo. Magtiwala po kayo at si Kaloy Bolilla po ay magsusumikap na maging kinatawan ninyo na nangangarap makapaglingkod. Unang-una ay ayon sa gusto ng ating Panginoon. Maraming salamat, Gong. Salamat po.